Hey guys, so ngayon na lang ako magsasalita after a long time. Yung TikTok na content ko dito is puro mga projection and everything lawang. And this is me after 1 year ng taking na Regenova and the Androcur. Yun ang tinitake ko. So mag-order pa ako na Androcur kasi naubusan na si me. Meron pa naman ako nung, di ba kasi hinahati ko siya into 4. Meron pa ako. Tapos, order na ako para hindi ako maubusan. So, story time lang. 'Di ba, 1 year lang, anniversary pa lang kasi ng transition ko nitong January. And, ako talaga ay laking sampalok sa Tanay Rizal. Sa Tanay Rizal, yung mga pinagkakampingan, ganyan. So, kinafanis ka nga lang namin yung daraitan, Diyos ko Lord. Anyways, ito na yung story time. Kasi meron, during my student era, yes, active ako sa simbahan as a youth, di ba? Parish youth ministry or minister ako dati. Kasi di na tinatanggap kasi nga overage na ako ngayon. Although welcoming naman yung mga friends ko doon. But then, yung nang kasing parang, syempre, hindi mo maiwasan yung mga judgment. Di ba nga, sabi ng ibang tao na ang pinakamasamang tao ay nasa labas simbahan. Eto ko na nga. Meron naman dun na nanay na dati naming tita-tita na sobrang tuwang-tuwa siya sa itsura ko, sa transformation and everything na nangyari sa akin. Hindi niya daw ako nakilala and yun, masaya naman siya. Nafe-feel ko naman masaya siya. Pero kasi, hindi ko lang, nasa sad lang ako kasi nga, may mga tao talagang naiwan sa past. Hindi ka naman siya, um, hindi ko naman siya, kinausap or in-straightforward. Kasi ako pala sagot ako eh. Hindi kaya siya, tahimik lang ako nung sinabi niya ito. Ganito kasi. Tinanong niya ako kung nasan ako nagstay. Sabi ko dito sa crossing, Mandaluyong or kila ate, sa Pilya, ganyan. And then, sabi, anong trabaho mo sa parlor? Tapos sabi ko, napatigil ako. Pag transgender parlor, ay nasa isip ko, pag transgender parlor, pag bakla parlor, yun ang ba ang alam? Were in fact, basta, ayoko na lang talaga kasing sabihin yung mga thoughts ko kasi hindi talaga maganda yung mga thoughts ko about it. And tahimik na lang ako. Tapos sinabi ko na lang sa ate ko na may tao talaga na iiwan sa past na hindi talaga sila makamove on na kapag ka yung tao ay part ng LGBT is ang bagsak na ay sa parlor. Hindi ko naman binadown yung mga nandoon sa nagkatrabaho doon. But then, mas malaki pa kakita ng mga ganong business eh. Diyos ko kung ako lang meron akong ganong okay lang sa akin. Kasi at least libre na yung pagpapaganda mo, diba? Ayun. Parang lang degrading yung dating. Sana hindi na lang niya sinabi na ganyan. Pero tumawa naman siya. Tapos ako, tumahimik lang ako sa paano ako. Ayun, medyo nakaka-alarm pala siya sa part ko. Ewan ko lang sa ibang tao kung nakaka-alarm siya. Kasi, syempre, 5 taon akong nag-aral ng engineering. Although hindi ako registered na engineer, pero at least, di ba, meron akong tinapos. Hay, hindi. Baka sabihin nila, porket may diploma ka, hindi ka magkatrabaho sa ganun. Hindi naman. Ang point ko lang dito is, sana hindi nila ginagawang pan-degrade yung trabaho ng sa parlor or kapag ka bakla naka-associated na agad na trabaho sa parlor, ganyan, sa salon, ganyan. So, hindi po. Naroon po, may mas professional pa po sa lipunan natin. Nasa bundok kasi sila, so hindi ka talaga masisi. Baka walang TV or anything. Hindi ko lang alam kasi, syempre, hindi natin masabi. Tapos, bilanggit ka pa na meron siyang anak na kagaya ko rin ng course ng college. And then, meron daw work from home daw and then hindi daw stable. So, nagpahapyaw na baka merong alam na trabaho or something ganyan. Sabi ko, ina mo nga yan, yung anak mo straight and yeah, di ba? So, nasa diskarte lamang po. Ako kasi nabuhay ako dito sa syudad, dito sa city. Pinilit ko talaga na mag-isa na mamuhay. Kahit paunti-unti, okay lang. Basta kaya ko yung sarili ko, hindi yung ganon na parang mauwi lang ako sa ano. 'Di ba? So, yun lang guys. Naglabas lang ako ng
aking saloobin kasi ang tagal na, last week pa 'to tapos parang 1 week na nakalipas hindi ko siya nasasabi sa kung kanino, eh, sabihin ko na lang dito. Yun lang, bye.